Well, very martial law. So, kung ayaw nyo panuwalaan, nasa inyo na yun. Pero meron po kami intel by September 21, makikisip. Napigilan lang po siya kung Idoro at the team namin. Because what happened in Manila, considered as total under ang internet ko. Ano po sa inyo lahat? Bilang masakali po, ako po ay kasama niyo po sa pinaglalaban natin. At ako po ay hindi po sa tampubuan ng bangko kasama po ako sa mga defenders ng DDS community sa TikTok. Lagi na lang po namin pinag-uusapan ito kung paano natin nilalabanan ng korupsyon, kung anong punot-tungan ng korupsyon, at saan ang galing, at sino nagbigay ng signal, pangurakot sa kaban ng bayan, ang gobyernong ito, ang bangang administration ito. We all know the root causes of all evils, and that brought to one reason, and that is bangag. Ito po, siya po yung talagang munod-dulo Hindi niya masasabi na hindi niya alam to. Paano niya sasabihin na hindi niya alam to? He has all, he is, we have to follow the command and responsibility. Command and responsibility, kung ano man ang pagkakamali ng iyong tao, pero ang dapat gawin yan. Okay. And kasama, ito po, sabihin ko na lang po sa inyo lahat, no? Hindi tayo nagsasucess sa rally natin because nakikita ko, hindi lang po ako sa loob lang ng TikTok ng paglaban, pati rin sa ground. Noong September 21 naipit po ako sa gitna ng riot police at ng mga kabataang nagpapatuhan. In-over ko na lang po yun para at least for documentation. Kasi gusto kong protektahan ang ating rally. Kasi ang gusto gawin ng mga makakaliwang grupo ay sisi ang kaguluhan sa ating mga DDS at sa mga maisok. Okay. Doon sa Mindiola. So nangyari, nakita ko lahat yun. At ang nangyari sa September 21 na panggugulo ng mga kabataan, it is not intended to ransack, to burn down Malacanang or remove Bangag from power. But it was intended to disperse our rally. Yung po talaga ang pinakapunot dulo ng dahilan kung bakit meron naging kaguluhan. Kinarkilahan nila ang mga kabataan ito. And to tell you, it was really discussed sa aming live streaming sa TikTok na kung bawat isa sa kanila ay binayaran 3,000 kada isang bata. 3,000 kada isa sa kanila. And to take the magnitude of those people, of those kids who went to streets para mambato ng gulo, manakit ng mga kapulisan at ng mga kapwa nating mga Pilipino na nakakayag lang din ng grievances against this government. Tignan nyo kung gano'ng karami. Ganon din karami ang inilustay ng botang ng mga makakaluwang grupong ito para sirain ang pag-arali, mamayabang pag-arali ng DDS. And to tell you, on that day, prior to September 21, sa aming mga grupo, we also have discussed in our own group that we have this inside intel that September 21 will be the day that Lisa Araneta Marcos, Bangag, will be declaring martial law. Kung ayaw nyo panuwalaan, nasa inyo na yun, pero meron po kami intel by September 21, magdideclare si Bangag. Fortunately, napigilan lang po siya ni
Ibo Teodoro as a DND secretary. Because what happened here in Manila cannot be considered as total anarchy kita ang Archipelago of Philippines. Of Philippines, Archipelago. Isolated case lang ang nangyari sa Manila na kaguluhan. So, it doesn't mean the requisite to declare martial law. Fortunately, ayan si Ibo para pigilan ang martial law ni BBM. Pero, expect more of mga, since there is a failure for him to declare martial law, there will be another instances, circumstances that would impel him to pronounce martial law. Number one, para magkaroon ng medyo cover-up sa flood control scandal na ito. Pupusta ako sa inyo, brother, mga kapatid. Magkakaroon ng malaking kaguluhan that would entail martial law. Kaguluhan in every part of the Philippines. Kakaroon po siya. Nakakatakot po yun. Hindi po malayong mangyari dahil ang mangyayari ngayon sa Bangag administration is the exact copy of what his father did to his time, during his time, during the last martial law kay Marcos Sr. kay Apo Lakay. Pero ang laki ng pagkakaiba dahil si Apo Lakay he just declared martial law because there is a legitimate total anarchy coming from the leftist group. But this one is only an orchestrated anarchy perpetrated by his own allies. Perpetrated by his own allies in kakampi. So, ngayon, nagpapasalamat po ako sa inyo. Kahit mabilang-bilang ko lang kayo sa aking mga kabay, ay papasaan pa, dadami po tayo. At itong kanila na sa harap po natin ito, ay dadami rin yan ng libong beses ang dami. Ay darating din tayo sa panahon that we can duplicate the numbers that the first and the second people power in EDSA magagaya natin dito. And there is a good news. There is a good news. Huwag tayo magkakainaan ng loob na malapit na po ang twilight para kay Bangag. And sa kanta the end is near. Yun, the end is near. Tama. Yun yung gusto ko sabihin, the end is near para kay Bangag. So, pagpatuloy lang po natin ito. And one last word, to give inspiration for everyone na huwag tayo bumigay sa ating pinagalaban. I personally, obviously naman, kung ano nakikita nyo sa akin, I am a person with disability. Bulag ko ang aking dalawang mata. Ang aking kanang mata, hindi naman ganda nakikita. Pero, despite the fact of my disability, I am doing this civil obligation, not only for this nation, not only for the Dutertes, but solely para sa mga anak ko, future ng mga anak ko, future ng mga apo ko. Sana ganun din ang isipin nyo. Hindi lang ito para sa bayan, kundi para sa mga anak natin, sa mga apo-apuhan natin, sa pamilya natin. Because tayo din ang maaapektuhan pag tuluyan lumubog ang bansa natin sa pagkakautang. And to give you the sum up kung magkano pagkakautang natin ngayon. For the first 32 months of Tatay Digong, I think nakuha niyang utang is around 1.6 trillion pesos. 1.6 trillion pesos for the first 32 months of Tatay Digong. But, Marcos Jr., dinoble niya yon. More than double.
nasa 3.6 trillion pesos ang inutang ni Bangag. And to tell you, by next year, 2026 budget, meron po tayong 1.6 trillion pesos na budget deficit. Ang ibig sabihin ng budget deficit, magkukulang na kinita ng gobyerno para makakuha ng pondo. Yun ang pagkukulang ng budget. 1.6 trillion, gaya din ang pagkakaroon ng 1.6 trillion na meron tayo for this year na budget deficit. So, ang nangyari, para to cover that kind of budget deficit, kailangan mangutang ang Pilipinas. And to tell you everyone, uutang na naman si Bangag ng another 2.7 trillion pesos. 2.7 trillion pesos to cover the 1.6 trillion pesos budget deficit. So, therefore, merong 1.1 trillion surplus. Surplus. Do the math. Surplus. Saan nila po ilalagay 1.1 trillion na sobra doon sa inutang nila? Ibubusa na naman nila para gamitin pang demolition job ni Gipi Sara, pang demolition job sa taong bayan para manatili sa kapangyarihan. Okay? Eh, huwag tayong tumigil. Huwag tayong tumigil. Sana yung aking kalagayan, physical condition, ay gawin nyo pong inspirasyon ng bawat isa na huwag ho tayo titigil na mangarap na one day that another Duterte will be sitting into power, another Duterte that will have and will show good governance, implement good governance sa bawat isang Pilipino. Maraming salamat po sa inyong lahat.